Mula pagkabata, inasam ko na maging maligaya, kapiling ang mga minamahal ko. Pero bakit ganoon? Bakit parang ipinagkait sila sa akin? At ngayong abot kamay ko na ang mga pangarap ko, bakit may nananakit pa rin sa akin? Wala bang kaligayahang laan para sa akin? At kung meron, nasaan ang kaligayahan? Mr. Romántico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong suwi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan dito sa ating dulang. Mr. Romántico. Nakita kong bukas pa ang ilaw dito sa kwarto mo, kaya pinagtahan kita. Bakit hindi ka pa nagpapahinga, anak? Nay, nakita niyo po ba si Sir Narciso kanina? Oo, anak. Pero hindi ako lumapit sa kanya. Kasi alam ko naman na hindi ako ang sadya niya. Nakiusap po siya sa amin. Lawag ng kasuhan si Alona. Napatawarin na lang siya. Gulat na gulat nga po si Tita Sandra. Sinabi nga sa amin yun ni Ludi. At kami manimanang nagulat din. Pero naisip ko na siguro nga nagbago na si Sir Narciso. Maaring binago na siya na mahabang panahon lumipas. Aaminin ko po. Naaawa po ako sa kanya. Halos maiyak po siya nung makiusap sa amin. Naisip ko rin po, malulungkot siya. Masasaktan ng husto kapag nakulong si Alona. Ganon din ang madarama ko pag nawala ka sa akin, anak. Dahil nag-iisa ka lang. Kaya sana gusto kong sabihin sa iyo na patawarin mo na lamang si Alona, alang-alang kay Sir Narciso. Matanda na siya at kawawa naman kung ngayon pa mapapalayo sa anak. Wala bang shooting si Nika bukas, Besh? Ay, parang walang narinig ang bakla. Besh! Sabi ko kung wala bang lakad si Nika tomorrow. Ikaw pala, Besh. Pasensya na, ha? Oo, wala nga siyang lakad. Ano bang iniisip mo? Tungkol ba sa tito mo? Oo, siya nga. Kasi parang hindi ko mapaniwalaan ang mga nakita ko sa kanya kahapon. Anong araw kasi, matigas yun, matapang, hindi marunong magpakumpab pa. Pero diba, minsan na siyang humingi ng sorry sa'yo. Yes, pero hindi ko pa rin natanggap yun. Pero yung nakita ko sa kanya kahapon, talagang iba na. Baka nga talagang nagbago na siya. Kaya siguro inalis siya ng pinsan mo bilang manager niya. Kasi ayaw niya ng pagbabagong nangyayari sa kanyang father. Posible. At ang isa pang gumugol sa isip ko, ha? Si Aling Caridad. Oh, bakit? Ano naman si Aling Chari? Friendship. Kinausap niya si Nika. Na huwag nang kasuhan si Alona alang-alang kay Tito Narciso. Ha? At ilang ipinagtataka ko kung bakit parang nagkaroon siya ng concern doon sa mag-ama. Anong sabi ni Nika?
Dahil sabi ni tita, ako raw ang magpasya. Kaya ako ang magdedesisyon. At anong pa siya, Monica? Ngayong alam mo na kung sinong sumira sa'yo. Mahirap to para sa akin, Reister. Pero gagawin ko. Nika? Hindi ko nakakasuhan si Alona. Alang-alang sa daddy niya. Ano? Tulad kasi ni inay, naaawa rin ako kay Sir Narciso. Sure ka na ba dyan? Yes, Reister. Pero sasabihin ko sa publiko ang lahat. Para naman maunawaan ako ng mga fans ko. Ng mga fans natin. Ayaw ko na rin magdala pa ng mabigat sa kalooban ko. Kapagpapalungkot lang yun sa akin. Ginagalang ko pa sa Monica. At dahil dyan, gusto kong malaman mo na lalo kitang hinangaan at minahal. Why did you do that, Daddy? Anak, tinulungan na nga kita. Ikaw pa ang galit. You did not help me! Lalo niyo lang ako sinira sa paningin ng babaeng yun! Lalo niyo ako binababa! Hindi ka dapat mag-isip ng ganyan. Mababait sila. Hindi ako naniniwala. Pareho lang sila ni Lucinda. Ginagawa ang lahat. Nakuha lang ang gusto. Manggagamit sila. Alona. Dapat hindi ka na lang nakialam. Kaya ko silang harapin sa korte. Oh. Kahit pang walang yang si Lucinda na yon. Kaya ko silang talunin lahat dahil marami akong pera! Good morning po, Inay. Ay, anak, good morning. Mukhang masaya ka. Parang ang ganda yata ng gising mo. Tama po kayo. Ang gaan po ng pakiramdam ko ngayon eh. Mahimbing din po ang tulog ko kagabi. Ay, mabuti naman. At naniniwala po ako dahil yun sa ginawa kong pagpapatawad sa pagsunod ko po sa inyo. Alam mo, anak, narinig ko sa radyo. Abay, marami daw ang bumilib at lalong humanga sa'yo. Hindi raw kasi lahat ng tao ay kayang umunawa at magpasensya ng ganon. Pinatawad ni Nika si Alona dahil sa pakiusap ni Tito Narciso. Nakialam ang daddy niya, ha? Kahit na nga, hindi na siya manager ni Alona. Concerned din pala siya sa anak niya. Oh, well, okay lang. Ang mahalaga, nakatulong sa career ko ang publicity na yon. Nadagdagan ang trabaho ko. At may mga humahanga pa sa akin dahil sa pagsisiwalat ko ng mga kasamaan ni Alona. Ngayon, pwede ko nang hiwalayan ng DOM na ipinakilala niya sa akin. Ayaw ko naman talaga sa lalaking yun. Lagi na lang akong pinagtatabaw para lumigaya siya. Pero, swerte ka pa rin, Alona. Mabait si Nanika. Kung sa ibang artista yon, ipakukulong ka na, magbabayad ka pa ng malaking danyos. Mapalad ka pa rin talaga, Alona. Tinawagan mo siya? Yes, tita. Ilang beses na pero isang ring lang, napuputol na. Ay, baka may iwas siyang magpa-interview, Georgia. Pwede. Huli na kasi siya eh. At dahil walang mayasagot, kaya umiiwas na lang. Pero, talaga bang forgiven na siya? Yun ang gusto ni Nika. Eh, paano kung may gawin na naman siyang masama against Nika? Kapag nangyari yon, ako na mismo ang haharap sa pinsan ko. Kahit ayaw pa ni Nika. Yan! Yan ang mabuting manager. This wine is good.
Alona, naglalasing ka na naman. Araw-araw ka na lang ganyan. Pinababayaan mo ng karir mo. So what? Kaya ko kahit hindi magtrabaho. Mabubuhay si Alona Madrigal. Pati mga katulong natin sinisigawan at minumura mo. Ganun ka rin naman, di ba? Noon yun. Bakit hindi ba maaaring magbagong tao? Ikaw? Magbabago? That's next to impossible, Daddy. User ka rin. Mukhang pera. Hanggat may salapi. Dito sa mundo, hindi ka magbabago. Anak, bakit ka ba nagkakaganyan? Hindi ka na nakikinig sa akin. Alam mo naman ang sagot, di ba? Nagtatanong ka pa. Kasalanan mo lahat ng nangyari sa akin. Kasalanan mo! Nakaalis na sina Sandra. Ilang araw nang masigla ang aking anak. Nakabuti sa kanya ipinayo ko. Salamat din. Sinunod niya ako. Nabawasan ang bagabag na nararamdaman ko. Pero alam ko, hindi pa rin tapos ang banggaan nila ni Alona. Ang problemang ito. Pero paano? Kung magtatapat ako, maniniwala naman kaya sila? Maililigtas kaya sa panganib si Nika? Mabuti pumayag si Tita Sandra na dito ko sila hintayin sa coffee shop. Magka-coffee muna ako at order din ang favorite pastry ko. Nika Marquez! Alona Madrigal? Oh, what a small world. Dito pa tayo sa favorite coffee shop ko. Nagkita ulit. Oo nga. Siguro naman sinabi na sa'yo ng daddy mo na inatras ko na ang kaso laban sa'yo. Kung inakala mong pasasalamatan kita dahil doon, you are wrong. Hindi rin ako natutuwa sa ginawa ni Daddy. Alona, ibang klase ka talaga. Pinagmalasakitan ka na nga ng father mo, mukhang galit ka pa. Wala kang karapatan na pakialaman kami. Wala kang nalalaman sa buhay namin. Okay. So, anong kailangan mo? May gusto lang naman akong sabihin, kaya ako lumapit. Ano yun? Nika Marquez, you are nothing but the second-rate, trying hard copycat. Binuhusan mo ako ng kape! Ang ganda mo pala kapag basa ka ng coffee. Samuel, sinaktan mo ko. Dito naman sa coffee shop, binuhusan mo ko ng kape. Hindi ko na mapapalampas ito. Ay, ko! Lagyan ka bang bahay na hindi! At maramdaman mo kung paano ko saktan! Lalo pa kita masakit! Ngayon! Maramdaman mo kung paano makipag-away ang isang mahirap! Anong hinihintay niyo dyan? Tulungan niyo ako! Makakalwa ko! Tita Sandra. Tita Ludin. Nika. Hiyang-hiya po ako sa mga tao dahil sa nangyari. Wala ka naman kasalanan. Siyang lumapit sa'yo. Tama si Luti. At binuhusan ka pa ng kape ni Alona. Pero mas matanda po siya sa akin.
Nilabanan ko siya. Ganun dapat sana hindi. Dahil mga artista po kami. Hinahangaan ng marami. Kahit mga artista, tao pa rin, Iha. May damdaming marunong masaktan. Tama. Kaya dapat irespeto pa rin. Lalo na ng kapwa niya artista. And sad to say, hindi ganun ang pinsan ko. Abusada siya. Kahit wala kang ginagawang masama sa kanya, sinisira at sinasaktan ka. Tita Sandra, ayaw ko naman po talaga makipag-away. Hindi naman po ako lumaking awayera eh. Pero pinipilit po niyo ako. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Ano na po ang sasabihin sa akin ng mga tao ngayon, tita? Lola? Anak, ano nangyari sa'yo? Bakit ang gulo ng buhok mo? At may kalmot ka sa mukha. Nakipag-away ka ba? Sinaktan ako nang lagi mong kinakampihan na si Nika Marquez! Ano? Ano nangyari yun? Nagkita kami sa coffee shop. Oh, Doon niya ako sinaktan. hindi ako makapaniwalang magagawa niya yan nang walang dahilan. Daddy! Anak, iniurong niya ang kaso laban sa'yo. Now tell me, anong ginawa mo sa kanya? Ay! Ano ba yan? Lagi na lang ba akong may kasalanan para sa inyo? Ha? Lagi na lang ba ako? Stop it! Anak mo ako! Bakit ibang taong kinakampihan mo? Dahil alam kong may ginawa ka na naman! Ah! Get out of my room! Get out! Nika, ipinagdala kita ng favorite cake mo. Thank you, Rester. Kalat na kalat ang pag-aaway niyo ni Alona. Kaya nga lalo ako nahiya eh. Parang ayoko lumabas ng bahay. Kasi feeling ko, may kasalanan pa rin ako. Kahit na nga siya ang naunang nanakit. Ay, halos wala namang kumakampi kay Alona eh. Ang dami nga niyang basher ngayon. Alam mo, meron nga siyang mga pinatulan eh. Ha? Sinagot niya? Oo, tulad ng dati. Nagsinungaling na naman siya. Sabi niya, ikaw daw ang naunang nanakit sa kanya. Sobra na talaga siya. Rester, hindi kaya galit sa akin ang fans natin. Hindi kaya na-turn off na sila sa akin. Tingin ko, naunawaan ka nila. Tao ka lang. Matagal nang sinasaktan. At dahil sobrang sakit na, kaya pumatol ka na. Salamat sa pagpapalakas mo ng loob ko, Rester. Salamat. Lagi ako nandito para sa'yo. Because I love you so much. Tandaan mo sana yan. May casting ka ngayon sa isang TV show, di ba, anak? Opo, Nay. O, bakit hindi ka pa naghahanda? Nay, Anak, naunawaan ko nararamdaman mo. Pero mas mabuti kung haharap ka sa iyong mga tagahanga upang mula sa iyo, marinig nila ang katotohanan. Nay. Anak, hindi mo gustong ginawa mo. Pinagtanggol mo lang ang iyong sarili. At yun ang dapat mong ipaunawa sa kanila. Artista ka, hinahangaan, tinutularan. Kaya sana sikapin mo maging huwaran. Kahit na nga hindi madaling gawin yun. Opo, Nay. Salamat po sa payo. Umalis na sila Nika at Ludi. Kawawa naman si Nika. Wala nang isilang siya.
Nakahahabag na siya. At kahit ngayon, abot kamay na niya kanyang pangarap. Hindi pa rin nagbabago yun. Caridad! Oh, umiiyak ka na naman. Manang, ano bang gumugulo sa isip mo? Sabihin mo sa akin. Anong malay mo, makatulong ako? Manang, naaawa po ako sa kanya. Mulat sa Paul, naging kahabag-habag na siya. Lagi nasasaktan. Ay, at kahit ikaw, nasaktan mo rin siya nang ipinaampon mo siya sa iyong kaibigan dahil ayaw sa kanya ng mapapangasawa mo. Isa na po iyan sa mga dahilan. Naapirin ho siya doon. Kaya pala ang dalang apelyido ni Nika ay apelyido ng mga umampun sa kanya. Ang ipinagtataka ko lang talaga, Caridad. Paano ka nagkaanak sa pagkadalaga? Ganong nung umalis ka dito, wala ka namang anak. At ang tanging dala mo lang ay... Manang, may gagawin pa ho ako. Ay, saka na lamang ho tayo mag-usap ho. Sandali. Manang? Sabihin mo sa akin, sino ba talaga si Veronica? Ano ang tunay niyang pagkatao? Manang... Caridad, matagal tayong magkasama dito. Duda ka pa ba sa akin? Hindi po. Hindi. Alam ko mabait kayo. At mapagkakatiwalaan. Kung ganoon, sagutin mo ang tanong ko. Ano ang tunay na pagkatao ni Veronica? Sinong nagpatuloy sa inyo dito? Ang gwardiya niyo? Alalayasin ko siya agad. Makikita niya. Ayoko sa gwardiya nagpapatuloy na maldita. Ikaw ang maldita! Ha? How dare you! Sinampal mo ako? Kulang pa yan sa mga kasamaan mo. Eto pa! Walang niya ka ba din? Kaya mo hindi kita mapatuloy, ha? Ruwag! Kinagot mo ang besi ko? Ika rito! Ibitiwan mo mo ako! Hindi lang siyang sasapunod sa'yo! Ako rin! Walang niya kayo! Walang niya! Mas walang niya ka! Hindi kita pinatulan noon nang inagaw mo ang boyfriend ko! Nang sinagot-sagot mo sina mama at papa! Pero ngayon, babawiin ko ang lahat ng yan! Sige, Beshi! Isusunod natin sa floor ang babae ito para magtanda! Kakasuhan ko sila sa ginawa nila sa akin. Makikita ng dalawang bakla na yon. Ano na? O ano? Kakampihan mo na naman sila, ha? Pipigilan mo na naman ako sa gusto kong gawin? Lalo... Ay! Tama na! Tama na! Ako na nga nasaktan! Ako na naagrabyado! Kaya dapat lang na makakuha ako ng hustisya! Alalahanin mo sana. Magpinsan kayo. O, magmula ngayon, tinatakwil ko na siyang pinsan! You mean, talagang sinugod niyo siya sa bahay? Oo, Georgia. Napuno na ako eh. Hindi lang akong sinaktan niya. Hindi lang ang parents ko. Ngayon, pati alaga ko. At ikaw naman, Didi. Sumama ka rin sa pagjujombag sa kanya. Kasi naman, Mama, hindi ko maaaring pabayaan ang besi ko. Lalo na sa kamay na malditang yun. Ay, naku, ay grabe. Ang gulo na ng mga nangyayari. I thought everything will be okay. Dahil pinatawad na siya ni Nika. Wala na siyang kaso. Kung hindi niya binuhusan ng kape si Nika, hindi magkakagulo ng gusto. Siya naman lagi ang may kasalanan eh. Pero pagdating sa mga tao, binabaligtad niya. Pinalalabas niyang api siya, pero hindi naman bagay sa kanya. Tama. Iyan na po ako sa inyo, Tita Sandra. Dahil sa akin, napaaway kayo sa pinsan ninyo. Oh, it's not your fault, baby. Oo nga naman, Nika.
Talagang noon pa, hindi na mabuting ang relasyon namin ni Alona. Sorry po, tita. Darling, don't say sorry. O paano? Kung siya naman ang magdemanda sa inyo, makukulong ka rin, Ludi. Kasama ka. Pero hindi bale, marami namang gwapo doon. Ay! Ayoko pa rin, no? Hindi bagay ang beauty ko sa kulungan. Kung ididemanda niya kami, haharapin namin siya. Saan ka galing, Alona? Bakit ba lahat ng ginagawa ko gusto mong malaman? Natural. Daddy mo ako. Lagi na walang kwenta. Alona. Nag-file ako ng case against Sandra. At doon sa bading na kasama niya na nanakit sa akin. Ginawa mo rin pala. Sinabi ko na, di ba? At wala nang makakapigil sa akin. Kahit pa ikaw, Daddy. Bakit bigla kang nasad, Bessie? Kasi naman, Besh, dumating na yung demand letter sa atin ng pinsan mo. Para yun lang, nalungkot ka na. Beshi, tayo ang nanugod Baka makulong tayo. Huwag mong alalahanin yon. Lalaban tayo. May lawyer na naman tayo, Tipa. Magdedemanda rin tayo. Ha? Idedemanda mo siya? Anong case? Kakasuhan ko siya sa pagbubuhas niya ng kafe kay Nika. Maging sa pananakit niya. Kaya kung magugulo man ang buhay natin, gagawin ko ring magulo ang buhay niya. Anak na naman yung hawak mo. Ay, nako, Daddy. Nakialam ka na naman. Kaya tayo nagkaaway. Kasi pakialamero ka. Wala ka na talagang paggalang sa akin. Ano ba kailangan mo? May bagong telenovelang bubuksan. Inilapit kita sa kaibigan kong executive producer noon para kunin ka nila. O bakit ginawa mo pa yun? Hindi naman ikaw ang manager ko? Anak pa rin kita, Alona. At gusto kong tulungan kang malibang para ma-overcome mo ang nararamdaman mong depression. Wala akong depression! Wala na akong wala. Pero mag-taping ka. Ayusin mo ang sarili mo. Malalaking artista ang makakasama mo doon. Makakasama mo rin si Reister. Sinong Reister? Ang boyfriend na walang kwentang si Nika? Siya nga. Kaya sana, magpakita ka naman ng maganda sa bata. Wala siyang kasalanan sa'yo. Nalungkot ka na naman, Caridad. At mukhang puyat pa. Nangangalumata ka. Nalulungkot ho ako. Dahil sa nangyayaring gulo kina Nika, Sandra at Alona. At ngayon nadamay na pati si Ludi. Kasalanan naman lahat yun ni Alona. Pero hindi ho sila dapat mag-away-away. Lagi mong sinasabi yan. Hindi sila dapat mag-away, hindi sila dapat magkagulo. Pero sa tuwing tatanungin naman kita kung bakit, lagi ka ring umiiwas. Paano kita mapapayuhan ng tama? Anak, ang dami ko inaalala. Inatatakutan. Sabihin mo na kasi sa akin kung ano yun. Tungkol ba yun sa tunay na pagkatao ni Veronica? Opo, anak. Bakit? Bakit, Caridad? Si Veronica ba ang batang dala mo noong umalis ka rito? Opo. Oh, Diyos ko. Sabi ko na nga ba, tama ang kutob ko. Hindi ko po yun nasabi agad. Dahil dito ko na nalaman na si Sandra pala na dati kong amo. Ang amo ni Veronica. Hoy, nabigla ako. Natatakot din ako kina Alona at Sir Narciso. Diyos ko. Hindi kita masisisi. Malaki ang galit noon ni Sir Narciso sa bata.
na wala namang kasalanan sa mga pangyayari. Hindi ko makakalimutan ang narinig ko noon kay Sir Narciso habang kausap ang noon ay teenager na si Sandra. Sabihin mo sa mama at papa mo, ha? Naialis na agad dito sa inyo ang batang yon. Ayokong magtagal pa sa rito. Pero, kawawa naman po siya. Ilang araw pa lang po siyang naipanganganak dito. Wala akong pakialam. Basta ang gusto ko, mawala na sa dito. Saan po siya tatalikin? Bahala na kayo. Kahit itapon niyo siya, wala akong pakialam. Anong gagawin ko, Manang? Caridad, Mapipigilan ko pa ba ang kaguluhang ito? buti naman pumayag kang sumabay ako sa iyo pagpunta sa party ni Mr. Ching. Kami lang naman ni na, Tita Ludi. Siguro ngayon ibibigay ni Mr. Ching ang bonus natin. Ang laki yata ng kinita ng movie natin. Oo nga, natutuwa nga ako dahil kumita pa rin ang movie natin sa kabila ng nangyaring gulo sa buhay ko. Magaling ka kasi, Nika. At humble. Kaya love ka ng mga tao. Si Rayster, hindi ka ba niya sasamahan? May press con sila para sa isang telenovela na gagawin nila. At makakasama niya doon si Alona. Ha? Naku, sabihin mo sa BF mo, mag-ingat siya. Baka siya ang gantihan ni Alona. Pero walang kasalanan si Rayster. Iba na rin na nag-iingat. Hindi nyo alam ang mga balak ni Alona. Mahirap siyang kasama. May bad attitude na, traitor pa. Congratulations, Nika. Dahil sa success ng movie mo, bilib na bilib sa'yo si Mr. Ching. Ang laki nga ng bonus na ibinigay niya sa akin. Oh? At sabi pa niya, magpo-produce daw ulit siya ng movie for me. Maging na concert. Maganda yan. Ngayon palang binabati na kita. Alam ko, magiging successful uli ang mga projects mo. Thank you. Kumusta naman ang press ko ninyo? Okay naman. Dumating ba si Alona? Pero nakiusap siya sa director namin na sabihin sa press na about the project lang ang itanong sa kanya. Ha? Nakiusap siya? Hindi nga ako makapaniwala eh. Ginitaan niya ako kanina. Naikwento ko kay Lucinda na kasama mo si Alona sa project mo. Sabi niya, mag-ingat ka raw kay Alona. Dahil bukod sa may bad attitude, traitor pa daw. Wala naman akong kasalanan sa kanya eh. But don't worry, mag-iingat ako. Isang sina lang ang gagawin ko ngayon. After this, pahinga na ako. Tama. Pagdating ko sa tinutuluyan kong room, doon ko na lang tatawagan si Nika. Hi. Si Alona, binati ako. Hi, Ma'am Alona. Sorry, kung nakastorbo ako. Hindi naman. Wala naman akong ginagawa eh. I'm just waiting for my last scene. Kung di ako nagkakamali, tayo yung magka-eksena doon. Ay, oo nga pala, no? Tayong dalawa nga po pala. Uy, huwag ka na magpo. 34 pa lang naman ako eh. Looks like 25 nga lang. Diba? Opo. Baby face nga po kasi kayo eh. Kaya nga, huwag ka na magpo and opo sa akin. Pwede? Magkasama naman tayo sa trabaho eh. Sige, okay. Okay, thanks. Alam mo, ngayon ko lang napansin, mas gwapo ka pala sa malapitan. Ha? Sana huwag kang mailang o magalit sa akin, ha? Hindi naman ako masamang tao. Minsan lang kaya ako nagagalit. Dahil kasi, pinalalaki ng mga press yung chismis. At saka, dun sa social media, grabe. Alona. Huwag na nating isamang trabaho natin sa mga issue na hindi ka naman kasali.
Besh, di ba kailangan natin mag-report sa fiscal today? Hindi na, Basi. Hmm? Mga lawyer na lang natin ang bahala doon. Si Alona nga hindi rin pupunta. Ay? How did you know? According to Esther, may 1 week taping sila sa Pangasinan. Hindi kaya makasama sa kaso natin ang hindi natin pag-attend? I think hindi naman. Wala pa namang hearing eh. Pag-uusap pa lang ng 2 kampo ang magaganap. At dahil wala namang uurong, edi sa korte na lang tayo mag-attend. Ang init. Mas nakakapagod mag-taping sa ganitong lugar kapag ganito kainit. Tama. Kaya kumuha ako ng malamig na juice para sa atin. Hero. Wow, sarap nito ah. Thanks, Alona. It's okay. Yung mga kasama natin, kumakain sila ng tubig. Gusto mo yun? Oo, masarap yun. Nakakain ako ng ganun. Wait, kukuha ko ah. Okay. Pwede? Pakikuha mo na rin ako. Sure, sandali lang. Thank you. Ganyan nga, Raster. Makipagkaibigan ka sa akin para mahulog ka na sa patibong ko. Nakita ko narito ka sa garden, anak. Kaya nilapitan kita. Katatapos lang po namin mag-usap ni Raster, Nay. Ano bang ginagawa niya ngayon? Guest po sila sa isang telenovela. 1 week po ang taping nila sa Pangasinan. Pero bukas po, last day na nila. Makauwi na rin pala siya sa kanila. Opo. Pero, medyo kinakabahan pa rin po ako. Oy, bakit naman? Papatapos na pala yung ginagawa niya. Kasama po kasi niya sa taping si Alona. Ano? Bakit naroon ang babaeng yun? Nay, huli na po nung makuha ng production nila si Alona. Siyempre, hindi naman po siya pwedeng mag-back out. Ay, kumusta naman daw ang pakikitungo sa kanya ni Alona? Mabait naman daw po sa kanya si Alona. Mabait? Ay, sana naman totoo yun. At hindi gumawa na masama si Alona sa nobyo mo. Iyon din po ang inaasam ko, Nay. At makauwi ng payapa dito sa Manila, si Raster. Hello, Raster. Alona, bakit ka pumasok dito sa room ko? Uy, para ka namang na-shock nung makita ako. Kasi tulog na mga kasama natin. Hindi kasi ako makatulog eh. Naisip kong uminom. Pero boring naman kung iinom ako mag-isa. Kaya naisip ko yayain ka. Ganun ba? Hindi ako sanay uminom. Don't tell me. Hindi ka pa nakakainom ng wine. Hindi ako naniniwala. Hindi lang ako sanay uminom ng marami. Hindi naman tayo iinom ng marami. Pampaantok lang. Kung gusto mo, sa labas tayo uminom. Kaya lang, baka may magsumbong kay Nika. Ano? Sige na. Pampaantok lang. Uy, umaga na pala. Hindi. Bakit narito si Alona? At pareho kaming... Alona, gumising ka. Alona. Bakit narito ka sa kwarto ko? At bakit wala tayong damit? You don't remember? Sobra naman ang pagkamakakalimutin mo. Last night lang yung nangyari sa atin. Ano? Nalasing tayo last night. Lalabas na nga sana ako pero pinigilan mo ko. Niyakap mo ko at pagkatapos, yun na. Hindi. Nagsisinungaling ka.
walang nangyari sa atin. Ano? Ang sinabi mo? Hindi pwedeng magkaganon. Ikaw ang sinungaling. Tinatanggi mo pagkatapos ng lahat. Pinlano mo ito para sirain kami ni Nika. Para makaganti ka sa kanya. Hindi totoo yun. Alona. Kung gaganti ako, bakit ko gagamitin ang sarili ko? Huwag ka mag-alala. Hindi kita hahabulin. Pero, huwag mong idinayang lahat. Magkakagulo tayo. No! Hindi totoo ang sinabi mo, Direk! Oh my God! Tiyak na masasaktan si Nika kapag nalaman ito. Direk, mag-usap na lang ulit tayo, ha? Mag-iisip muna ako kung anong gagawin ko. Bye-bye! Oh, Besh. Ano nangyari? Bakit parang nag-aalala ka? Talaga nag-worry ako, Bessie, para kay Nika. Ha? But she's in a better place now. Huwag ka nga ngumiti dyan. Kasi naman, tense ka. Bakit ba? Tumawag ang direktor ni na Racer. May malaking gulong nangyari sa taping nila. Ha? Anong gulo? Nag-aaway ba si na Racer at Alona? May nangyari daw kagabi kina Racer at Alona. Hindi totoo yan, Blanca! Hindi! Hindi ka? O bakit ano nangyari? Bakit mo sinira ang cellphone mo? Tita Sandra, tumawag po si Blanca sa akin. Isa sa mga kasama ni na Racer sa taping. At sabi niya, nagkagulo daw po sa taping nila. May nangyari daw po kina Racer at Alona. Tinawag na rin sa akin yan ng direktor nila. Kung gano'n, totoo, naakit si Racer ni Alona. Nika, alamin muna natin ang buong pangyayari, ha? Bago tayo humatol. I heard the bad news, kaya pumunta ako rito. Lucinda. Bakit pinatulan na Racer si Alona? Sinabihan mo naman siya mag-ingat, di ba? Oo, pero siguro, tulad din siya ng ibang lalaki. Madaling matukso. I think sinadyang akitin ni Alona si Racer. Lucinda. Para masaktan ka ng gusto. Yun ang ganti niya sa'yo. Kasalanan pa rin ni Racer. Dahil pumatol siya. Hindi siya nag-ingat. Nika. Sayang lang pala ang pagmamahal ko sa kanya. Sana hindi ko na lang siya minahal. Caridad, sinong tinatanaw mo dyan sa bintana? Si Nika po, Manang. Umiiyak na naman siya. Masakit ang nangyari sa kanya. Unang pag-ibig niya pa naman si Racer. Awang-awa po ako sa kanya, Manang. Mahabang panahon siya naapi sa piling na nakilala niyang kapatid. Maraming beses nang nasaktan. At kundi panahon pa lamang siya sumasaya. Pagkatapos ito na naman ang sunod-sunod na sakit ang damdamin. Naaawa rin ako sa kanya. Kung tutuusin, napakabait niyang bata. At hindi siya dapat dumanas ng ganong mga sakit ng kalooban. Kasalanan ni Alona. Si Alona kasi lumaking rebelde. Matigas ang ulo. Mapagmataas at makasarili. Wala siyang pakialam sa mga nasasagasaan niya. Makuha lamang ang kanyang gusto. Ngunit ang malungkot, ang sinasagasaan niya ngayon ay hindi iba sa kanya.
Ayaw pa rin niyang lumabas, Besh. Hindi pa raw niya kaya magpa-interview. Georgia, I'm sorry. Hindi pa kaya magsalita ng alaga ko. It's okay, Mama. Alam ko naman na sa tamang panahon, magsasalita rin siya. Tsaka, I understand her naman. Thanks for understanding, my friend. Si Rayster, na-interview mo na ba, Georgia? Hindi pa rin eh. Hindi makontak ang cellphone niya. Ayaw din naman magsalita ng manager niya. Hindi pa nga rin siya nagpapakita dito. Bakit mo ginawa yun, Alona? Bakit mo inakit si Rayster? Ang sama mo naman, Daddy. Pinabibitangan mo ako na inakit ko siya? Dahil yun ang totoo. Ginawa mo yun para saktan si Nika. Para makaganti ka sa kanya. Okay. You are right. It's my plan. O ano ngayon? Ipinahiya mo ko sa mga tao. Hanggang ngayon pala, ang sasabihin pa rin ng taong importante sa inyo? Ay, nako, wala pa rin kayo pagbabago. Alona! Wow. Anak, kailan mo ba ako maunawaan? Kailan ka magbabago? Nika, I'm sorry dahil ngayon lang ako nagpunta dito. Ang totoo, litong-lito ako sa mga nangyari. Kaya minabuti kong mag-isip muna ng gusto. Ang sabihin mo, pinag-iisipan mo kung paano mo pasisinungalingan ang kasalanan mo. Nika. Minahal kita, Rayster. Pinagkatiwalaan. Yung pala, sasaktan mo rin ako tulad ng ibang mga nanakit sa akin. Pakinggan mo muna sana ako. Oo, inaamin ko. Nakipag-inuman ako kay Alona. Pero konti lang yun. Nalasing nga kagad ako dahil hindi naman ako sanay minom ng alak. Pagkatapos nun, nakatulog na ako. Hindi ko nga alam kung paano nangyari at nawalan kami ng suot. Napakasakit ng ginawa mo sa akin. Sabi mo, lagi kang nariyan sa tabi ko. Yung pala, isang linggo lang, pinagpalit mo na ako agad. At sa taong kaaway ko pa. Hindi kita pinalitan. Walang nangyari sa amin ni Alona. Maniwala ka, ginawa lang niya yun para magantihan ka. Sinabihan na kita mag-ingat, pero hindi mo ginawa. I'm sorry, nagkamali ako. Nakipagkaibigan ako sa kanya. Naloko niya ako. Sinira mo ang tiwala ako sa iyo, Rayster. Nika. Pero siguro nga, kaya nangyari ito. Dahil hindi tayo para sa isa't isa. No. Don't say that. I love you so much. Tama na. Nika, please. Tama na, Rayster. Ayoko na masaktan ulit. Nika. Tapusin na natin ito. Break na tayo. Anak, nakita ko umalis na si Rayster. Kaya lumapit na ako dito. Napakasakit, Nay. Ang sakit. Alam ko. At naunawaan kita, anak. Ganito po ba talaga ang magmahal? Laging nasasaktan. Nika. Mula pagkabata, inasam ko na maging maligaya kapiling ang mga minamahal ko. Pero bakit ganun? Bakit parang ipinagkait sila sa akin? At ngayon abot kamay ko na ang mga pangarap ko. Bakit may nananakit pa rin sa akin? Wala bang kaligayahang laan para sa akin? At kung meron,
Nag-break na pala sina Rayster at Nika. According dito sa Showbiz News sa TV. Hindi ka lang basta matalino, Alona. Ang galing mong umarte eh. Kaya lahat sila naloko mo. Nagsasaya ka. Bakit? Dahil nalaman mo ang balita na break na sina Nika at Rayster? Yes, Daddy. You're right. Ang galing ko, di ba? At si Nika na idol mo. Isa palang tanga. Kahit na yung boyfriend niya. Mga tanga silang lahat. Anak, maawa ka naman sa kanila. Walang awa sa puso ko para sa kanila. Lalo na para sa babaeng yon. Ang gusto ko pa nga, tuluyan na siyang mawala sa landas ko.